Number 1. Sa dokumentaryo, ipinakita na ang isang binukot ay hindi basta-bastang lumalabas ng bahay. Hindi sila pinapaarawan, hindi pinapatapak sa lupa, at inaalagaan na parang prinsesa. Dahil naniniwala ang kanilang tribo na sila ay espesyal, sa unang tingin, parang napakataas ng pagtingin nila sa kababaihan. Pero, habang pinapanood ko, napaisip din ako kung masaya ba talaga ang ganitong buhay. Kung wala kang kalayaang pumili para sa sarili mo, para sa akin, may magandang layunin ang tradisyon dahil gusto nilang protektahan ng mga babae at ang kanilang kultura. Ngunit, nagiging pagkakait din ito sa kanilang kalayaan at karapatang mamuhay ng normal. Diba sa atin sa Maynila kapag may magagandang babae ang ginagawa natin artista, nilalagay sa mga billboard, pinaparada. Pero natutuhan natin ngayon sa kanilang dibuhan natin sa pinakamataas sa mundo. Nakaiba yung itsura ng mga dito. Imbis na ipakita sa publiko yung mga magagandang nila, may ginagawa nila, tinatago sa kwarto, kumukulong na alagaan, hindi deserve nila. Ang tawag nila sa mga babae na nagtutuloy ng parang prinsesa ay mga binukod. Ginagawa nito sa mga kakaibang kultura kung kasi natin. Ito nga sa mga kultura ng habis. Ako po si Cara David. Sangahan po ako sa 5-6 gawin mundo para na maabot natin at makilala ang mga Pilipinas. Number 2. Ang Sugidanon ay ang sinuunang epiko ng tribo na naglalaman ng kanilang kasaysayan, paniniwala, at mga kwento ng kanilang mga ninuno. Mahalaga ang mga binukot dahil sila ang nagsasaulo at umaawit nito upang maipasa sa susunod na henerasyon. Habang pinapanood ko ang dokumentaryo, naisip ko na hindi lang pala sila tagapagkwento, kundi tagapag-ingat din ng buong kultura ng kanilang tribo. Kaya kapag wala nang natitirang binukot na marunong ng Sugidanon, maaaring tuluyan nang mawala ang malaking bahagi ng kanilang kasaysayan na hindi na mababasa sa mga libro. O ng mga anak, kaya sa komunidad ni Lola siya, wala nang sumunod sa kanila pa. Noong 15 years old si Lola siya, ipinakasal siya sa isang lalaki, di ba niya nakikita? Hindi uso sa mga taga rito ang ligawan. Lahat ng kasal, pinagkakasundo. Ayaw mo ba mabilang ng lalaki? Okay lang sa iyo. Hindi kayo mabilang ano na yung bata. Sana yung asawa. Ang gusto ba asawa ng sana? Sino ang gusto asawa ng matulang ninyo? May gusto mo matulang ng ay ang kita bahay ako dan pulang kita nakan ke sungai pwede lang ikaw pangit. Number 3. Ipinapakita sa dokumentaryo na mas pinipili na ngayon ng maraming magulang na pag-aralin ng kanilang mga anak kaysa gawing binukot. Dahil sa edukasyon, mas marami ng pagkakataon ang mga kabataang babae na matuto, magkaroon ng sariling pangarap at pumili ng gustong gawin sa buhay. Naiintindihan ko kung bakit mas gusto nila dito dahil nagbibigay ito ng mas maraming oportunidad. Ngunit, kapalit nito ay unti-unti ring nababawasan ang mga taong nagpapatuloy ng tradisyon ng binukot. Kaya, malinaw na may magandang naidulot ang modernisasyon, pero may bahagi rin ang kanilang kultura na nanganganib mawala. Bakit masarap? Ay, buwan na po yan hanggang nabalagan ikaw. Kung wala kang tuyan, papawisan ka. Oo. Bakit bawal papawisan? Ayaw mo pawisan. Bawal. Ay, ba't bawal pawisan? Ay, nagkakinawa mo. Lahat naman ng tao pinapawisan ah. Ang kamay ninyo hanggang ngayon, malambot pa rin ang mga kamay ni Lola Isha at ang kanyang mga paa. Ang paa nila yung inasugatan. Wala ka lang. Bye. Karamihan sa mga binukot ay hina ang paa, halos di makalakad. Kaya nang minsan dumating ang trahedya sa panay, ang mga binukot ang
biktima. World War II, panahon ng mga Hapon, ilang mga sundalo nakapasok sa natatagong komunidad ng mga katutubo. Nagtakbuhan ang mga tao sa takot. Ang mga binukod naiwan sa loob ng kwarto. Mula noon natakot na ang mga magulang na Number 4. Sa huling bahagi ng dokumentaryo, makikita na si Lola Elena na tinatawag na huling prinsesa ay matanda na at mahina na ang katawan. Nakakalungkot isipin na kahit minsan siyang itinuring na prinsesa at inalagaan ng husto, dumating pa rin siya sa punto na pagtanda at pagharap sa mga hirap ng buhay. Doon ko nakita ang malaking pagkakaiba ng kanyang buhay noon at ngayon. Ipinakita nito ang pagiging prinsesa ay hindi garantisadong maginhawang buhay habang tumatanda. At tulad ng lahat ng tao, dumaraan din siya sa mga pagsubok. Number 5. Kung ako ang tatanungin, mas mabuting huwag nang ipagpatuloy ang tradisyon ng pagbubukod dahil mahalaga rin ang kalayaan, edukasyon at mga karapatan ng kababaihan. Gayunpaman, hindi ibig sabihin nito na dapat na ring mawala ang kanilang kultura. Sa tingin ko, maaaring ituro ang sugidanon sa mga paaralan, i-record ang mga pag-awit ng mga natitirang tagapagmana nito, gumawa ng mga aklat at dokumentaryo, at hikayatin ang kabataan na pag-aralan ang kanilang kasaysayan sa ganitong paraan. Sino ang gusto asawa ng magulang ninyo? Gusto mo ay wala kita baik yang tago dan pulang kena ke sungai lang ikaw ka na kung pangit hindi ka kabayban at dahil ang mga bibig ang itinutuloy na pinakamagandang bilang sila rin ang may pinakamataas na pangayo yung pangayo yun yung parang daw na binigay sa Lola hiningi ng tatay niya para mabili siya para okay tatlong piin, yung baboy, at saka takunero, pera. Yung pera, ganito. Yung pangayo na nila. Ako lalaki, hindi kayo masyadong makakita rin. Hindi ang kapatid lang ang nakikita. Kapatid lang, wala rin kayong kalaro. Hindi. Hindi rin kayo nag-aaral. Hindi. Masaya ba yun? Gasuri ang pagkuka na era ang gasagap sa kanamiya Isang kasalan na naabutan namin sa taas ng bundok ng Capiz, isang fixed marriage o kasalang ipinagkasundo ng kanilang mga magulang. Pero ang highlight ng okasyon ay ang pagdating ng bibukod na si Lola Isha at ang pag-awit niya mula sa halikayan. Napada na o kapatro kaya Sumidad ng tawag dito, isang mahabang kwento tungkol sa kanilang mga ninuno. Isa sa mga pinakagalian-galian ko ay ang tungkol kay Kumadapton at sa kanyang prinsesa. Rinan, kunay maral. Tanging ang mga binukod lamang ang may kakayahang umawit ng mga sumidanon. Dahil wala silang ginagawa sa loob ng kanilang kwarto, araw-araw tinuturuan silang umawit ng mahahabang etiko. Ang
isang etiko ay karaniwang aabot ng 136 hours ang haba. Ang iba naman halos 2 buwan bago mo matapos kantahin. Mahaba pa sa ating pasyon kung tutuusin, at lahat ng ito, memoryado. Then before she died, she told me that Number 5. Kung ako ang tatanungin, mas mabuting huwag nang ipagpatuloy ang tradisyon ng pagbubukod dahil mahalaga rin ang kalayaan, edukasyon at mga karapatan ng kababaihan. Gayunpaman, hindi ibig sabihin nito na dapat na ring mawala ang kanilang kultura. Sa tingin ko, maaaring ituro ang sugidanon sa mga paaralan, i-record ang mga pag-awit ng mga natitirang tagapagmana nito, gumawa ng mga aklat at dokumentaryo, at hikayatin ang kabataan na pag-aralan ang kanilang kasaysayan sa ganitong paraan. sino gusto asawa ng magulang mo ninyo? Ay, gusto mo magulang ay wala kita bahay yang tago dan pulang kena ke sungai kulit dong ikaw kanay Eh kung bakit? hindi ko kabayaban At dahil ang mga bibukod ang itinutuloy na pinakamagandang bilang, sila rin ang may pinakamataas na pangayo. yung pangayo yun yung parang daw na binigay sa Lola hiningi ng tatay niya para mabili siya para okay tatlong piin yung baboy at saka takunero pera yung pera ganito Ang ito kayo yung pangayo na hindi nila. ako lalaki hindi kayo masyado makakita rin Hindi ang kapatid lang ang nakikita kapatid lang. Eh, wala rin kayong kalaro. hindi kita Hindi rin kayo nag-aral. hindi Masaya ba yun? Bigas ulit ang pagkuka na era ang gataga kananiya Isang kasalan na naabutan namin sa taas ng bundok ng Capiz, isang fixed marriage o kasalang ipinagkasundo ng kabilang mga magulang. Pero ang highlight ng okasyon ay ang pagdating ng may bukod na si Lola Isha at ang pag-awit niya mula sa halinawian. Napada na o kapatro kaya Sukitan ng tawag dito, isang mahabang kwento tungkol sa kanilang mga ninuno. Isa sa mga pinakagaliang na ito ay ang tungkol kay Pumadamnon at sa kanyang prinsesa. Kuday maral Tanging ang mga binukod lamang ang may kakayahang umawit ng mga sukidanon dahil wala silang ginagawa sa loob ng kanilang kwarto, araw-araw tinuturuan silang umawit ng mahahabang etiko. Ang isang etiko ay karaniwang aabot ng 136 hours ang haba. Ang iba naman halos 2 buwan bago mo matapos kantahin. Mahaba pa sa ating pasyon kung tutuusin, at lahat ng ito, memoryado. Then before she died, she told me that